kailangan nyo lahat. Di ba? Paano ka ba makakapag-prospecting at magkakaroon ng invites para may pay-in ka? Kasi kung baguhan ka, malamang-lamang may tumutulong pa sa'yo mag-present at mag-closing. So, pwedeng later nyo na lang yan muna matutunan. Unahin nyo muna yung prospecting at inviting. Kasi syempre, manggagaling sa'yo yan. Alam mo, bigyan ka ng prospect at invite ng sponsor mo. Di ba? Okay, so andyan na. Yapadu! So, medyo bibilisan natin. Ngayon, itong prospecting and inviting, kailangan to lahat gawin natin to. Bakit? Pwedeng pasingin ko ng ano. Hindi nagda-down. Ayan. Bakit importante ang prospecting at inviting? Natural. Para mag-rank advance ka. Para magkaroon ka ng stable income at big organization. At para mahanap mo at makakreate ka ng leaders. Kung hindi ka nag-i-invite, di ba? Sino ang mga pay-in mo? Kung wala kang pay-in, paano ka magkaka-income? Kung hindi ka invite ng invite, paano mahanap leaders mo? O, nag-invite ka dalawa. O, di ba? Isa lang representan mo, walang nag-join. So, sino dyan ang leader mo? Right? Di ba? O, ngayon, paano ka makaka-create ng leaders? Nagpa-pay-in ka nga dalawa. Tapos yung downline mo hindi naman marunong pa mag-invite. Dalawa lang. Paano ka-create ng leader? Isa lang yung nasa ilalim niya. Di ba? Tulungan mo siya. Right? So, mag-invite ka ng mag-invite. Ngayon, kung ngayon pa lang iniisip mo na wala ka nang ma-invite, paano ka pa magra-rank advance to Ruby, Emerald, Diamond? Sino mga ilalagay mo dyan? Right? So, lagi niyong iisipin, hindi ka mauubusan. Okay, pangalawa, kailangan mong mag-invite ng mag-invite para maging good example ka sa mga downlines mo. O, anong iisipin ng mga downlines mo pag sinabi mo, uy, magdala kayo ng guest, mag-invite ka na mag-invite, tapos ikaw hindi ka naman dadala ng guest. Diba? O, porket kumikita ka na, hindi ka nagdadala ng guest. O, sila pala, paano mo sila may inspire magdala ng guest? Ngayon, to motivate, inspire your downlines, and to help your downlines. Bakit? Pag ikaw, papayin ka ng papayin. O di ba marami ka bang pang spillover? O hindi natin responsibilidad mag-spillover. Pero kung ikaw marami kang pay-in, marami kang nalalagay sa downline mo, sa tingin mo, pag nalagay mo dyan, maraming downlines sa kabila ng mga na-direct mo, at tingin mo, sisilihan mga puwet niyan para umariba? Oo. Saan sila mas matadalian mag-rank advance? Kapag marami ka nang nalagay o kapag sila pa dalawa ang ibibuild nila? O, saan mas lalaki ang matching bonus mo? Kapag mas malaki yung income nila para mas mabilis din silang umariba. Tulungan mo sila. Ngayon, paano mo sila matutulong? Ikaw nga wala kang mga pay-in. Diba? O, magtulungan. Diba? Nag-aakit sila ng points sa'yo. Ikaw din nagdadagdag ka sa kanilang mga potential leaders. Next, to shift your focus from negative to positive. O, bakit? Halimbawa, mga prospects na nai-invite mo, kunyari, 5 prospect. Tapos puro negative. Pero pag follow up mo next month, sila pa rin 5. Negative na naman. Dina-depress ka na ng bonggang-bongga. Isang taon mo silang in-invite, sila lang 5. E di mag-invite ka ng iba, mag-prospecting ka ng iba para hindi ka ma-depress. From negative to positive. Baka kasi nakatingin ka lang dun, ayaw naman nila. Huwag pilitin ang ayaw, dun ka humahanap sa labas. Okay? At saka later, pag may resulta ka, nabalikan mo yung mga ayaw. O, next, yung mga negative na downlines. Kunyari, 5 ang downlines mo. 10 taon na, sharer pa din. Walang nangyayari sa buhay nila. Ikaw naman, dahil hindi umariba yung mga downlines mo, negang-nega ka na, depressed na depressed. Ay, upline, ba't hindi ako nag-rank advance? Diba? O, ang lagi mo kasing tinitingnan, yung mga downlines mo hindi umaariba. Ngayon, ang gawin mo, kung hindi sila umaariba, di palitan mo. Maghanap ka ng bago. Kasi kung diyan ka lang laging nakatingin at hinihintay mo silang umariba, pues, naghintay ka rin para lumaki yung income mo. Huwag mong hintayin yan. Ikaw ang gumawa ng paraan. Buhay mo yan. Okay? Next, para din yung self-esteem mo from negative maging positive. Bakit? Pag hindi ka nakaka-direct sa tingin mo, mababa self-esteem mo? Pag nakadirect ka, feeling mo, Diyosa ka? Oh, pag feeling mo, Diyosa ka, winner na winner ka bang mag-invite, mag-present, mag-closing? Nagliliyab ba mga mata mo? Oh, di ba? Tsaka pag nag-smart positioning ka, winner na winner. Di ba? Kasi bakit? Alam mo na kaya mo. At kung kaya mo, feeling mo, mararamdaman nila ng mga prospect mo na kaya mo silang tulungan? Yes, ganun yun. Chain reaction yan. Oh, kailangan lang umpisahan para tuloy-tuloy na. Oh, ngayon, kwento ko din lang sa inyo. Sino dito yung mga first-timers, mga 1 week to 1 month? O mga baguhan? Ayan, marami. Sino naman dito ang medyo matagalan, mga 6 months? Pataas. Ayan.
O, ito tatandaan nyo, talagang hindi mauubusan yan, kahit pa anong ranggo ka. Okay? Pansinin nyo, tayo may magto 2-star na. O, di ba? Saan kumuha yan ang mga proso? Alangan naman, di ba? Bigla na lang may sumulpot dyan na points. Natural may hinanap yan ng mga bagong leaders. Si Rita Huy, ilan ang business center? 17. Saan lupalop ng mundo yung nagkukuha ng mga points? Di ba hindi mauubusan? Tandaan nyo, araw-araw ng buhay natin sa mundo, may nag-18 years old. May nagkakaroon ng sakit sa pamilya. Last year walang sakit, ngayon may sakit na. May nabuntis, kailangan ng datong. May nag-asawa, may nasibak sa trabaho. Nag-iiba ang priority, kaya never tayo mauubusan ng prospect. At lalo na dito sa Pilipinas, pabongga ng pabongga ang resulta ng mga tao, kaya padali ng padali ang pagpapayin. Okay? So, law of abundance lang lagi. Ngayon, ano mga importanteng dapat nating isipin bago mag-invite? Ano sa tingin niyo pinaka-importanteng gawin bago mag-invite? Ha? Very good, mag-training. Ang galing, di ba? Bakit kailangan mag-training? Kasi ganito yan. Kapag hindi ka nag-attend ng training, ang dami mong sablay, tama mali? Pag hindi ka nag-attend ng training, ang hina ng mindset mo, ang dali mong ma-depress, ang dali mong mawala ng loob, tama mali? Kapag ikaw poor mindset at ang dami mong mali, frustrated ka na ba? Pag frustrated ka na, nagdududa ka na at natatakot ka na. Tulad ng sabi ni Mentor Lichelle, kapag may fear and doubt na, wala ng action. Pag no action, no result equals quit. I therefore conclude, no training equals quit. Okay, tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Ngayon, ano ang dapat nyo pang gawin? Bago ka mag-invite dyan, alamin mo muna kung saan ka patutungo. Alamin mo muna kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi kung hindi mo alam kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, ariba ka lang ng ariba, sayang. May mga sinasayang kang oras, effort, etc. Mag-umpisa ka sa goal. So ano yung goal na yan? Dapat alam mo, kailan mo gustong mag-rank advance, gaano kalaki ang gusto mong kitain. For example, nung ako pumasok dito, nung pumasok kami dito ni Mentor Lichelle, hindi pa namin kilala Extreme. Nakilala namin yung Extreme nung makilala kami ni Mentor Caleb. Okay? So ganito yan. Noon pa lang, napaka-attend ko ng NDO dun sa 9th floor, 24th floor pa, wala pang 9th floor noon, 2011 June. Sabi sa NDO, dapat alam mo ang goal mo kung kailan ka mag-gold director. Di sinulat ko naman sa notebook ko, gold director in 4 months. Sabi ko, para mag-gold director ako in 4 months, dapat ganitong petsa, silver na ako. Kung silver na ako dyan, dapat ganitong petsa, director na ako. So, dapat ganitong petsa, builder na ako, etc., etc. So, kung may ganitong rank ang mga gusto ko dyan, dapat may points akong ganito. Para makakreate ako ng points na ganyan, dapat ganito ang aking mga mapapayin. At ganito ang aking mga mapresentan. At ganito ang aking mga ma-invite. So, dapat meron kang concrete. O, di ba? Sinabi na yan kanina ni Mentor Lichelle, dapat alam mo rin kung magkano ang gusto mong kitain linggo-linggo. Hindi lang tipong, gusto ko maging gold director in 5 months. Yun lang alam mo, long term. Medyo long term na dapat meron kang immediate goal na hindi ka papayag na hindi mo makuha yan. So tulad ng sinabi ni Mentor Lichelle kanina, kami noon nung nag-umpisa, hindi kami papayag na darating ang Sabado na wala kaming $100. By hook or by crook, kung kulang pa kami ng 100 points o 300 points, wala munang pahingahan, walang tulugan, prospecting to the max, presenting to the max, hanggang mapaos ka. Hanggang yung tipong gutom ka na, etc., etc. Pero believe me, sa tingin nyo ba, nag-pay off yun? Yes! So umpisa lang naman yan. Okay, magsakripisyo muna. Ngayon, kailangan din ng ano pa, accountability partner. Ano yung accountability partner na yan? Yan yung crossline mo. Mas maganda kung crossline. Ano yung crossline? Hindi mo kalinya, hindi mo upline, hindi mo downline. Okay, mas maganda pag marami kang kaibigan dito sa Extreme, okay, pipiliin mo kung sino yung pinakamagandang accountability partner mo. Meaning yung taong magre-remind sa'yo, hoy, kumusta anong petsa, naasan ang guest mo? Di ba sabi mo, ito yung gusto mong income per week, payments per week, kumusta naman? Kahit kuko, wala kang naipakita sa aking guest. Maganda po ang accountability partner. Ang accountability partner ko po si Gold Director Don Batak. Mamaya siya din yung trainer nyo. Nakakatuwa kasi pag magkikita ko, paano ka na dyan doon? Nakadalawa na ako. Ikaw, ilang ka na? Habol ako sa iyo, mentor!
Ha? Mentor, paano yan? Meron ako ngayong mga bit-bit. Mga ganun, hindi yan nagyayabangan. Kundi ano, you're pushing each other. You're inspiring each other na abutin yung goal ng bawat isa. Kasi kung ikaw lang, wala siyang magre-remind, okay lang, marami kang excuses. Di ba, hindi ka mapipressure. Maganda ang positive pressure. Okay? So, pili ka. Mas maganda, piliin mo yung taong mas magaling sa'yo. You surround yourself with people better than you para mas ma-challenge ka. Pero hindi ko sinasabi, huwag mo nang pansinin yung mga taong hindi ganun kagaling. Okay? So, we will learn from each other a lot. Okay, next, prospecting. Ito namang prospecting na to, natural, kailangan mo tong gawin bago ka mag-invite. Ngayon, ang dapat gawin natin, lalo na sa mga baguhan, you start with the warm market. Ano ang warm market? People you know and people who know you, as much as possible, merong trust between the two of you. Trust and respect. Okay? Later na yung cold market. Yung cold market, hindi mo masyadong kakilala. And vice versa. Wala pang trust and respect dyan. Hindi niyan alam kung ikaw ka panipaniwala o ikaw scammer, etc. O at least kapag kilala mo o kakilala ka, mas madali nang mag-establish ng rapport and trust. Right? Next, spiral movement. Ano ba yung spiral? Di ba, marami sa inyo, may mga downlines o kayo mismo naisip nyo, ay wow, ang ganda ng training. Grabe, gusto ko agad sumabog, maging gold director. Uuwi ako sa Batanes. Tapos may kamag-anak ako sa Zamboanga. After 1 week, punta ako sa Zamboanga. Tapos meron din akong best friend nandun sa Hong Kong, bibisitahin ko doon. Grabe, tapos talaga, i-share ko sa kanya lahat. Ayun na, buong mundo, pinuntahan na. Okay, wag muna ganon. Kasi halimbawa, nandito ka sa enterprise. Punta ka doon, di ba? Sa Batanes. Punta ka doon sa Zamboanga. Punta ka sa Hong Kong. Sa tingin nyo magastos? Yes. Baguhan ka pala nga. Kung saan-saan ka na pumunta. Unang-una wala ka pang income. Saan ka kukuha ng OPEX mo? Pangalawa, wala ka pang skills. Pag ikaw nakabuo ng grupo dyan, anong ituturo mo? Pag wala kang naituro, lagas lahat yan. Maniwala ka, kahit ikaw ang pinakamagaling magpa-pay-in dahil ang dami-dami mong contacts na quality, lagas lahat yan kung wala kang maituro. Okay? So, dun ka muna sa spiral. Ano ang spiral? Ganito yan. Halimbawa, nasa enterprise ka. Kasunod, ang bilis ko magsalita. Okay lang? Ngayon, halimbawa, nandito ka sa enterprise. Dito ka muna, unahin mo muna yung mga malalapit sa'yo. Spiral. Halimbawa, yung prospect mo na napapiin, taga dito. Di ba, enterprise yan. Kunyari ito, taga Las Piñas. Meron naman siya. Ayun, Alabang. Tapos, Laguna, Cavite. Yung taga Cavite, ayun, meron naman siyang kakilala sa Karatig hanggang nakarating ka ng Quezon. From Quezon, nakarating na ng Bicol. Gets nyo? Okay, ganun. Bakit? Dito ka nakabase. Diyan ka madalas. Okay, at diyan mo din sila madalas makita. Maniwala ka kung ikaw baguhan at yung mga downline mo, natural baguhan din. Magkakapaan kayo. Kung nandito kayo malapit sa enterprise, at least sama-sama kayo nagtitraining. Okay? At ang maganda dyan, ito. Mag-umpisa kayo dito. Lalaki din yan. Magkaka-international business ka din. Ito, wag niyong bibilangin. Ganito yan. Di ba ang apple, maraming mga seeds? Yes. Di ba? Mabibilang mo ba ang seeds? Yes. Sa loob ng apple? Yes. Mabibilang mo yung seeds sa loob ng apple. Ngayon, binilang mo yung seeds. Tapos, itinanim mo. Mabibilang mo ba ang kayang ibungan ng mga butong yun? No. Hindi. Ganun lang yun. Kaya huwag kayong maging atat na mag-international invasion bago pa lang nga. Equip yourself first. Okay, pero pag ikaw skilled na, pwede ka nang umariba kahit saan. Punuin mo muna yan. Kasi kahit naka-Skype ka, kahit nakapikit ka, kahit nagda-drive ka, kaya mo nang magkausap ng mga downlines na makatraining mo sila. Tulad ni sabi ni Jeremy Stansfield, siya kahit nasa kanyang sasakyan, ayun, nakakonect siya online, nagtitraining kung saan-saan habang yung mga anak niya kasama siya sa sasakyan. Di ba ganun? Later pwede yun. Next, come up with at least 200 in your prospect list. Kung ambisyosa ka, gusto mong maging diamond agad, pues hindi sapat ang 200. Di mag 1,000 ka para mas mabilis kang yumaman. Numbers game lang yan. Okay, tandaan nyo, hindi lahat ng nai-invite nyo, papasok. Tandaan nyo din, kahit sandamakmak ang pumasok dyan, hindi yan lahat. Leader. Okay? Para magkaroon ka ng maraming leader, ano gagawin mo? Di mag-invite ka ng marami. Ngayon, mas maganda kung centralized ang inyong prospect list. Ako dati, hiwa-hiwalay. May nakalagay sa tissue paper. May nakalagay sa coupon band.
nung may singit kung saan yung tissue paper at pinampunas sa kung saan, nawala na yung prospects. Tama, mali? O kaya, nilagay ko dun sa training notebook ko. Nung mapuno yung training notebook, inilagay na dun sa file. O di, hindi ko na naman maalala sino mga nakasulat dun na prospect. Nakaka-relate? Yes! Oh. So therefore, I conclude na mas importante, mas maganda kung nakacentralize yan. Meaning, mag-dedicate ka na bonggang-bonggang gandang notebook para lang sa prospect list mo. Bakit nandyan lahat ng ginto mo? Nandyan yung negosyo mo. Bakit? Ang negosyo natin dito, mga pangalan ng tao. So kung wala kang lista ng mga pangalan ng tao, ano ang negosyo mo? Kung wala kang lista ng mga pangalan ng tao, sino ang kakausapin mo? Oh, our business is all about talking to people. Sino nga usapin mo kung wala kang lista? Are you learning? Yes! Okay. Maglista ka ng hiwalay na product users at business partners. Yung product user, sa tansya mo, yan yung mga tipong taong hindi mo na stay na hanggang alas 11 sa enterprise. O kaya yung mga taong may sakit, bedridden na, di ba? Pinag-PPS mo pa. Okay? Alam mo na yan. Ngayon, ang business partners, yan yung mga pwedeng retailers. Huwag mag-prejudge. Huwag yung isipin na porket mayaman na yan, hindi na yan magninegosyo. Mamaya i-discuss natin yan, isa-isa. Ngayon, saan manggagaling ang iyong mga prospects? Lampasuin mo yan, ubusin mo lahat ng nasa Fronax. F stands for family. Unahin mo syempre ang mga kamag-anak mo kasi yan yung una mong gustong isama sa iyong pagyaman. Ngayon, ang pinakauna ding magre-reject sa iyo malamang, family. Tulad ng nangyari sa akin. Nag-join lang sila 1 month bago ako maging gold director. Yung pinakauna kong kinausap, family. Nag-join lang 1 month before ako mag-gold director. Kaya kung kayo, hindi pinapansin ng pamilya, huwag kayong maghinanakit. Ano lang gagawin nyo? Pues pakitaan nyo sila ng resulta. Okay? Next, friends. And then, yung mga ka-Facebook nyo. Lahat ng napapayin ko dito sa Yusana, pwera sa family ko, galing lahat sa Facebook. Lahat. Okay, mamaya tuturuan ko kayo kung paano kayo makaka-prospecting sa Facebook. Next, pinagpilitan ko talaga na phone book. Bakit? Lahat yung mga nasa phone book nyo, kakontak nyo nga yan, ka-text nyo, katawagan nyo. Pinakamagandang mag-invite, tatawagan nyo. Okay? Oh, so yan na yun. O, pwede mo munang chika-chikahin and later on i-invite mo. Next, relatives. Yung mga pinsan ng pinsan mo. 4th cousin, 6th cousin, di ba? O yan. Sunod, mga ka-opisina mo, occupation and organization, yung mga ka-club mo, ka-choir mo, ka-senior citizen mo. O, di ba? Next, neighbors. Mula nung bata ka hanggang sa mag-apartment ka. O, di ba? Nung nagdo-dorm ka, basta yung mga kamalapit mo ng tirahan. Next, acquaintances. Yung hindi mo ka-close pero lagi mong, o kaya nakikita mo, ka-hi, hello mo. Di ba? Nakanamit mo dati sa party. O kaya lagi mo lang nakikita sa elevator o sa canteen. Kasabay mo lagi sa bus o sa van. Yan. Next, classmates. O, mga klase natural and then schoolmates. Ano pa? Lahat ng suki. Or suppliers, like for example, suki mo sa barberya. Syempre, ang una mong inviting, yung may-ari ng barbershop. Yeah. Diba? O kaya yung binibilan mo ng kung ano-anong anik-anik. O kaya mahilig ka magpa-parlor. O sa ano. Pag dumaan yung manager dyan, ayun na. Dapat hindi na yun makakalabas ng buhay. Okay? Ano pa? Strangers. Anong mas marami? Taong kilala mo o mga strangers? Strangers. Maubusan ba ng strangers? Hindi. So, maubusan ka ba ng prospect? Hindi. Okay? So, yan. Yung pagkukuhanan mo ng iyong prospects for both products and business. Ngayon, syempre, ang dami niyan. Kung gusto mo lang gold director, 200 ang prospects mo. Kung gusto mo diamond, 1,000 yung prospects mo. O ngayon, syempre ang dami niyan. Ipaprioritize mo muna kung sino ang una mong kakausapin. Syempre, kung gusto mo mag-PPS, unahin mo yung mga quality. Kung gusto mong mahanap agad yung leaders mo, unahin mo yung mga quality. Ano yung quality? Yung mga pearls. Lahat ng mga people-oriented. Anong ibig sabihin niya? Yung mga gustong kumausap ng tao, yung mga, ano pa, hindi mahiyain masyado, maganda yon. Hindi ko sinasabing wag mong i-invite ang mga mahiyain. Sinasabi ko lang, unahin mo yung mga makakapal ang mukha. Diba? Kasi konti na lang yung adjustment. Next, positive outlook.
Huwag mo na munang unahin yung mga taong ma-emote. Lahat na lang ng dumaan sa buhay niya magrereklamo. Kumuha ka lang ng batong ipupukpok sa sarili mo kapag ganyan. Later na lang yan. Kapag buong-buo na ang mindset mo, ang galing-galing mo nang mag-motivate, positive ka, pwede ka nang maghila ng mga nega kasi kayang-kaya mo nang ma-survive yung kanigahan niya. Okay? Next, entrepreneurial spirit. Unahin mo yung mga taong alam mong marakit. Lahat na lang, ibon, Natasha, di ba? Pero hindi ko sinasabi na magandang prospect yung lahat ng klaseng racket inaariba. Kasi baka spaghetti mind yan, walang focus. Pero maganda pa rin na quality yon. Yung tipong gusto niya talagang maghanap ng additional source of income. Open-minded yung mga ganyan. Next, achiever. For example, tulad ni Doxy, di ba? Si Mentor Lichelle, si Mentor Ivy, marami pang mga achievers dito. Yung ang attitude niyan, kahit saan mo ilagay yan, gusto niyan mag-excel. Kaya pag nilagay mo yan sa USANA, gusto niya mag-excel. Pero hindi ko sinasabi lahat ng achiever nagsasucceed sa USANA. Bakit? Kasi may mga achiever na hindi mababaan ang pride. Tama. Feeling nila, sobrang galing nila, hindi nila deserve yung invite, reject, benta. Oh, pero okay lang yun, marami pang iba. Marami pang isda sa karagatan. Next, recognizable. Pag sinabi recognizable, may isang kumpul na tao dyan. Siya yung pinaka nakikita mong grabe. Na lahat ng tao nakatingin sa kanya. Pag may sinabi siya, lahat tumatawa o lahat nagaganon-ganon. Yun yung center of influence. Kaya pag kayo nasa restaurant o nasa party, may nakita kayong ganyan, recognizable center of influence, dapat din ay makalabas ng buhay. Dapat makuha mo na ang number niyan. So tip ko sa inyo, dapat hinihingi nyo ang number, hindi kayo nagbibigay. Okay? Next is leader. Pag sinabing leader, of course, yan yung may authority. So for example, mga doctors, mga lawyers, or not necessarily mga ganon, kundi yung mga taong talagang gustong mag-lead o mag-organize ng events, etc. Okay, next, successful. Yung mga alam nyo na talagang nabago ang buhay. Kasi bakit? Maganda ang mindset niyan. Kaya niya nga narating yan kasi maganda ang attitude niya. Okay? O, sino ang mas madaling mapapayin? Yung mga mayayaman o yung hindi mayayaman? Mayayaman kasi unang-una may means yan. Pangalawa, open-minded yan. Walang mga excuses. Wala na kung ano ng mga rason-rason. Okay? Next, anong example niyan? Halimbawa, di ba naglista ka na ng iyong prospects, Juan de la Cruz, Pilar, Carlos, kung sino ang nakabuo ng lahat ng letra ng pearls, siya yung priority 1. Kung sino ang hindi naka 6 letters tulad nito, EARL lang. Naintindihan ba kung saan galing ang mga letrang yan? O, hindi sila yung priority 1. Siyempre, may mga panahon na sobrang dami yung magiging priority 1 or priority 2. Now, paano mo lalaman kung sino ang sunod mong kakausapin? Ayan, sunod na qualification, C, mana. Ano ang C? Yung mga may credit card, yan ang pinakamagandang prospect. Bakit wala silang lalabas na pera? Pwede pa silang mag-apply for installment or deferment. Depende sa kanilang credit history or yung bank nila. Next, yung may money. Not necessarily, alam mo siya mismo may pera, kundi pwedeng yung pamilya niya may kaya. Okay? Next, authority. Yun nga, meron siyang influence sa ibang tao. Diba? Like for example, boss, for example, lawyer, for example, basta yung pinakikinggan ng mga tao. Once makuha mo yung authority figure na yan, lahat ng naaabot ng kanyang influence, kuha mo rin yan. Tandaan nyo yan. Kaya kung kayo pupunta sa isang office, kunyari, apply, papresent ako, magsusulat ako ng letter para sa HR, magpe-present kayo doon lahat ng HR presentan mo. Walang kwenta yan, maniwala ka. Nagawa ko na yan. Pabaliktad, patalikod, paharap lahat ng posisyon ginawa ko na. Wala. Kasi bakit? Ang kailangan mo pala munang gawin, kausapin mo muna yung pinaka-center of influence. Tama. Okay? Next, yung may network. Ibig sabihin, maraming kakilala. O, di ba? Ano pang isang basihan ng network? Tingnan mo ang number of friends. Siyempre, mas maganda kung marami siyang friends. Like, for example, 2,000, 4,000, 5,000. O kaya yung mga tipong ang daming pang-accounts, lahat tigpa 5,000. Di ba? Okay, need. Ano yung need? Either may financial need or health need. O, ngayon, accessible. Pag sinabing accessible, yan yung pwede mong mapapunta sa enterprise para mag-training. Or, mapresentan mo at matraining through Skype.
Lalo na kung yung taong yan gustong yumaman. Wag na wag mong sasabihin dyan, kahit hindi ka pumunta sa office, kahit ang layo-layo mo, tapos wala kang training, ngayamang ka. Andito ako for you, hindi po mangyayari yan. Unless yung taong yan, sobrang driven na lahat gagawin para lang matutunan lahat about the business. Okay? So next, itong prospect list mo na, itong prospect mo na to, di ba ipaprioritize mo? Di ba kanina marami kang priority 1? So for example, lahat ng priority 1 nilista mo, si Juan, si Pilar, si Rina. Kung sino ang nakabuo ng simana, yan ang pinakauna mong kakausapin. Malinaw po? O yun. So ganun lang yon. Pwede kayong gumamit sa notebook nyo, lagyan nyo ng mga ganun-ganon, o kaya bahala kayo sa clearbook nakalagay, basta centralized. Kasi bakit? Tandaan nyo to, ang ibang prospects dyan, hindi nyo pa maagad makakausap. Ang iba dyan, nakausap nyo, pero hindi pa agad magjo-join. Pero yan, fina-follow up yan. Kasi nagbabago ang priority ng tao. Nagbabago sa kanila, may ibang mas magandang timing. Okay, meron akong mga na-invite dati pa. August 2011, nag-pay-in lang nung February. Ngayon lang. Bakit? Ngayon niya lang nakita yung resulta ko. Ngayon niya lang na-realize na siya, isa't kalahating taon pinalampas niya, walang nangyari sa kanya. Oh, so wag mo yan mawalan. And don't burn bridges. Pag hindi yan nag-join sa'yo, ay nako, unfriend, block. Oh, ganon. All the more na dapat nandyan yan sa Facebook mo para baliwin mo ng resulta mo. Diba? Mas madali mo yan makonvince kasi nakita niya ang pagbabago ng buhay mo. Yan ang dapat inspirasyon nyo. Nakatap yan dyan sa chat list. Yung talaga, go pa rin ako ng go. Kasi yan, yung magre-remind sa'yo na dapat ka pang mas lalong magka-resulta. Kasi gusto mo, mahila sila papunta sa kung saan nandun ka. Diba? Okay. So, ito, sa mga tao, ay, wala akong kakilala, hindi ako yayawin. Hindi totoo yan. Lahat ng limitations natin, galing lang lahat sa utak natin. Okay? So, paano mo naman i-increase ang prospect base mo? Una, syempre sa Facebook. Anong gagawin mo dyan? Search common friends. For example, asan si Mimi? Ayan, si Mimi, di ba? Meron akong tinet kahapon ba yon? Meron kaming common friend ni Mimi. Tiningnan ko, taga Maddox, online sa chat. Si Mimi, taga Maddox. Sabi ko sa kanya, ano na nga ang pangalan nun? Wala, ha? Mara. Sabi ko, hi Mara, do you know Mimi Bartolay or Alain Leyva from Maddox? Si Mimi po kakilala ko. Uy, alam mo, grabe. Ang ganda-ganda ng kanyang work ngayon. O, di ba ganon? Yung mga tipong ganon. O, sabi ko, nung winner na talaga, ang ganda-ganda. Ma'am, nakikita ko kasi ma'am, ang post mo, sobrang ganda na ng buhay mo ngayon. O, sige, ito kausapin mo si Mimi. Sabi ko naman kay Mimi, yan Mimi, presentan mo pag nag-pay-in ikaw sponsor. O, di ba? O, inviting pa rin yan. Oh, ano pa? Add friends. Ano yan? Buksan mo ang mga friends list ng friends mo sa Facebook. Kung sino ang common friend dyan na hindi mo pa friend, i-add mo na yan. Diba? Oh. At magparamdam ka. Pag nag-post yan, like agad. Lahat ng birthday list, buksan mo araw-araw. Happy birthday, friend. Oh, diba? Magparamdam ka na. Sunod mong tanong, may credit card ka ba? Hindi. Okay, ano pa ba? Facebook search. Halimbawa, meron kang friend na extreme, crossline mo. Umaari ba sa Batangas? Gusto mong ikabit dun sa crossline mo? E di hanapin mo, i-search mo dun sa Facebook friends mo. Yung mga, di ba pwede dyan mag-search by city? Pwede dyan mag-search by country? Oh, for example, ako pupunta ng Singapore sa April. Search ko lahat ng mga kaibigan ko sa Singapore na di ko pa nakakausap. Oh, di magpa-pop up yan. Yan yung mga nasa Singapore. Oh, yan ang invite-invite. Di ba? Oh, next. Join clubs or groups. Ano yung mga clubs? Piliin mo lalo na yung mga club kung saan umaari ba yung mga may mga datong. Oh, yung mga achiever. Ano yan? Toastmasters, Rotary, JCs. Kung saan-saan pa, ano pa, photography club. Hindi makakabili ng lensi-lensi kung walang datong yan. Okay, ano pa, mga cycling. Oh, mga travel clubs. Bahala ka, basta yung may mga datong. Punta ka dun. At magparamdam ka. Okay? Kung photography yan, di mag-post ka din ng magaganda mong pictures, lagyan mo ng mga quotes na nakakabaliw. Tapos may pangalan mo, tsaka website. O kaya vlog. Oh, di ba nakabog sila? May vlog, oh, di ba? Oh, next, mag-volunteer ka. May mga volunteer groups yan. Hintayin mong bumagyo. Mag-volunteer ka. O magsimula ka ng sunog. Tapos mag-volunteer ka. Di ba?
Pagka-volunteer mo, di ba? Yan. Mag-volunteer ka. Ako po bahala sa logistics. Ako po bahala sa lahat ng mga goods na yan. Ito po attendance sheet. Number, name, city, tsaka background. Di ba? Pagkatapos yan, Xerox mo agad yung attendance sheet. O, di ba? Tapos, after a few days, i-text mo yung, huy, hi, naalala mo ko? Ako yung kasama mo dun sa volunteer group. Huy, di ba? Di ba? Siyempre, dapat i-eksena ka. Yung tipong, sino ang, di ba nga tinatanong ko ano ang task? Ako! Di ba? Bakit? Kasi kapag naka-establish ka ng leadership and credibility, ang dali nang maniwala sa'yo ng tao. Tama. Okay, are we learning? Yeah. Okay, attend events. Hindi porkat nasa Yusana ka, forever ka na, 100% ng oras mo, Yusana na. Tandaan mo, kumikita ka sa tao. Ngayon, kung yan na yan din lang ang kakilala mo, at lahat ng mga dati mong kakilala, inisnab mo na, paano nalalaki yung grupo mo? So pag iniimbita ka ng reunion, iniimbita ka ng mga kasal, binyag, graduation, umattend ka! Ha? Para naman makita nila na balance pa rin ang buhay ng mga nag-Yusana. Hindi yung tipong, wala, hindi ka na nagpapakita kasi lahat na lang busy-busy ka sa Yusana. Plus, hindi ka pupunta doon para mag-present. Pupunta ka doon para mag-build curiosity pag ganun-ganun ka. O, di ba? Tapos, hi, hello, build rapport. Pagkatapos niyan, patay silang lahat. O, di ba? Okay. Next, look for online groups. Mag-google kayo, kahit saang bansa na mayroong Yusana, mag-google ka kunyari, Filipino entrepreneurs in Thailand, araruhin lahat yan, di ba? Ano pa? Filipino group in, kunyari, Vancouver, mag-join ka dun. Tapos sabihin mo, hi, I have a cousin in ganyan, kahit ang layo mo ng cousin, basta lang magka-create kayo ng common ground. Okay? Next, be friendly and smile. Hindi ka yayaman kung parati kang nakasimangot. Okay, dapat friendly ka. Okay? So, aside from that, talk to people. Meron akong pay-in, taxi driver. Okay, nagulat nga ako. Bakit ko siya napapay-in? Kinausap ko lang siya ng kinausap hanggang mahanap ko ang deploy niya. Ayun, napapay-in. Di ba? Hindi ko sinasabi na i-prioritize yung mga ganon, pero pwede. Hanggang ngayon ba umari ba? Oo, kahit galing sa Rizal, buntis yung asawa, nagtitraining. Kasi bakit? Nahanap mo yung deploy nung kinausap mo. Nakita niya na kahit ikaw mayaman ka na, concerned ka pa rin na tulungan siya mabago buhay niya. Di ba? Tandaan nyo yan, people won't really care unless they know how much you care. Reach for the heart before you reach for the hand. Diba? Okay, next. Ito, winner na winner to. Attraction marketing. Maniwala kayo, halos lahat ng napapiin ko after ko mag-gold director galing dito sa attraction marketing. Ano yan? Yan yung tipong lahat gagawin ko sa Facebook para bumula bibig nila. Diba? Kung may vlog ka o fan page, lalo na kung gold ka na o mentor ka, gawa ka niyan. Pero ako, wala pa akong vlog saka fan page. Facebook pa lang. Okay? So, una mong gawin, dapat kabog na kabog yung profile picture mo at cover photo. Huwag kang maglalagay dyan yung tipong nakaganong ka. O kaya nakatupis ka, nakaganong ka. Di ba dapat professional and happy? Okay? Ano pa? Mag-build curiosity ka. Regularly, anong gawin mo? Lahat ng mga quotes na maganda, nakakaantig, nakakabasag ng kaluluwa, i-post mo dyan. Araw-araw. Yung mga photos mo, kahit kumakain ka lang sa Figaro. Tapos, yung mga tipong nakalagay dyan alas 3 o kaya alas 11 ng umaga. Habang lahat ng kakilala mo nasa opisina, ikaw, nag-Figaro. Lagay mo dyan, this is the lifestyle. Thank you, Lord. Mga stories. Kunyari, ako pag nagpo-post ako sa Facebook ko, yung mga tipong, wow, when I was in Korea, the immigration officer, syempre kasama ko nanay ko sa Korea kasi travel incentive. Yung nanay ko 71 years old, sabi ng immigration officer, syempre pare apelyido namin, malamang, di ba? Pare apelyido namin ng nanay ko. Nanay ko 71. Ako 21. Malapit doon. Alam mo, sabi ng immigration officer,
Kapatid mo? O, di ba? Anong ibig sabihin nun? Pinili ko muna kung may insulto ako matutuwa. Pero pinili kong matuwa kasi natutunan ko positive thinking. Sabi ko, grabe. Ang bata tingnan ng nanay ko dahil sa products na ininom niya. O, di ba? Sinulat ko yan sa Facebook ko. May napapiin. Kabatch ko na may wrinkles na. O, di ba? Taga-US, kumikita nga siya, may wrinkles naman. O ngayon, emphasize gratitude and excitement. Dapat parati kang masaya, parati kang excited. Huwag kang magpo-post dyan, may pinagdadaanan, dat. O, diba? O, dapat parati kang masaya. Kasi bakit? People will be attracted to you because yan yung gusto rin ng tao, maging masaya sila. Ngayon kung ikaw parati kang masaya, sa tingin mo gusto lang dumikit sa'yo? Yes! Sinong didikit sa'yo kung parati kang malungkot? Parati kang depressed? Parati kang nag-i-emote? Diba para din yan sa negosyo mo? Okay? Oh, next, share your results and the results of the team. Ano yung results? Kunyari ako, nung bumili ng tuson, nilagay ko talaga yan dun. Ang friends ko noon, hindi pa 5,000, pero ang like sobrang dami. Pasakay, ganyan-ganyan. Nung makabili ako ng condo unit, yung unang dalawa, pinost ko yun, ang daming nabaliw. Nung bumili ako ng pangatlong condo unit, lalo na sila, tumambling ng lahat. Pinost ko lahat yun. Ang sabi ko pa doon, my Christmas gift to myself. Diba? Tapos yung mga travels ko, post lahat yan dyan. O daming nababaliw. Minsan may magte-text pa yan. Ma'am Clarissa, I want to be like you. Please, who help me? May mga ganun pang eksena. Diba? Oh, kung wala ka pang resulta, huwag kang ma-depress. Kung wala ka pang resulta, nandyan ang buong extreme. Pag may nag-post, nag-rank advance, o kumita ng $1,000, o kaya naglabas ng kotse, kung ano man yan, i-copy mo, download mo picture, i-post mo sa'yo. This is my teammate. I'm so happy for her. Wow, what a nice car. Diba? Thank you, Lord, for being in this great company. I know I'm next. Diba? Ganon, para makita nila. Ito ang tandaan nyo, sa umpisa, hindi nyo mararamdaman yan. Pero habang araw-araw na sinusubaybay ang katandaan mo, lahat ng tao sinusubaybay ang pagbagsak mo, ang pag-angat mo. Tama, mali? So yan, susubaybayan ka, tingnan ko nga. Maniwala kayo. Lahat ng napapiin ko, eto ang bukang bibig nila nung nagpiin na, alam mo, ma'am, tagal na muna akong stalker. Oh, diba? Sino ang naka-experience na yan? Oh, eto, pansinin nyo, taas ang kamay ulit. Oh, tingnan nyo, karamihan sa kanila gold pataas o mga silver, ibig sabihin may resulta na. Oh, may mga tao bang nagpipiin, hindi pa napapresentan? Yes, kasi na-instill na sa subconscious nila na bonggang-bongga ang nangyari sa'yo. Ano pa ba ang objections nila? May nangyari na sa'yo, nakita na nila sa Facebook, dati ganyan ka lang, ngayon ganun ka lang. Oh, kaya wag nang magsikreto masyado sa Facebook. Tandaan nyo, our business is about attraction marketing. People get drawn to you because of your result. People want to be like you. Diba? So kung hindi ka pa ganun ka bongga, then grow yourself para maging ganun ka na. Tingnan mo si Jeremy Stansfield. Linggo-linggo may pay-in. O, diba? Patirhan mo lang yan sa bahay o kaya pakitaan mo ng Lamborghini niya. O, diba? Pa lang nakalabas, yes, pay-in! ABC, diba? Okay? Eto pa tip ko sa inyo, pag nag-post ka dyan ng winner, result naman yan, o result ng teammates mo, huwag ka muna mag-offline. Stay there. Mag-chat-chat ka muna. Kahit hindi ka mag-initiate. O kung busy ka, pero mag-stay online ka. Bakit? May mga maku-curious. Pag nakita niya na online ka, hi, ano yung pinagkakabalahan mo? Ang sasabihin mo, nagpapayaman. Diba? Okay, next. Tapos na muna tayo sa prospecting. Natural, pag puro prospect list lang yan, tapos hindi mo in-invite, walang kwenta yan. Kahit lahat ng 5,000 friends mo sa Facebook, nilista mo dyan, walang kwenta, hindi ka kikita dyan kung hindi mo inviting yan. Okay, ngayon, let's proceed to inviting. Ang purpose lang ng inviting ito, nag-i-invite ka para, makinig dito ha, lalo na sa mga baguhan, o kaya kahit yung iba, medyo lumana, makinig dito. Nag-i-invite ka lang para madalian sa presentation.
Ulitin ko, nag-i-invite ka para madalhin sa presentation. Hindi ka nag-i-invite para presentan yan during the invitation. Kasi pag ikaw, ito ganito, ano yan, ito ganito kasi yan, ito ganito kasi yan, nag-present ka na, lahat ng tanong sinagot mo na, para ka nang nag-present. Hindi, kasi pag ikaw, sagot ka na ng sagot, mawawala na ang kanilang pagkabitin, hindi na pupunta yan, para lang yan nagliligawan. Okay? So before you invite, ito ha, lahat ng mga gusto nyong invitein, wag nyo yan, ang tagal-tagal nyo na hindi nakikita, tapos, huy, join ka sa akin, ganun agad. Hindi, dapat mag-form ka muna. Ano ang form? Chichikahin mo yan muna about family. Kumusta nanay mo? Kumusta asawa mo? Kumusta mga anak mo? Di ba? O ngayon, occupation, kumusta trabaho mo? Wow, manager ka na. Wow, laki ng kita dyan na. Hindi nga eh. Manager nga, pero grabe pa din busy trabaho. Tsaka nakakapagod, tsaka visit pa boss ko. Di ba? Oh, recreation. Talaga? Night shift ka? O ano namang oras yung iyong off? O kaya anong araw? Thursday, Friday, wala akong pasok. Di alam mo na kung kailan siya invite. Di ba? At hindi mo siya invite ng gabi, nagtatrabaho yan. At hindi mo siya invite ng umaga kasi lutang ang kaluluwa niyan. Di ba? Next, bago ka mag-message, bakit ka nagpo-form? Nagpo-form ka. Hindi lang para makidaldalan. Bakit ka nagpo-form? Number 1, kailangan mo makakreate ng connection, rapport. Pangalawa, dapat niya munang maramdaman na sincere ka. Concern ka sa buhay niya, hindi lang para pagkakitaan mo sa negosyo mo. At pangatlo, ang pinaka-importante, ito po yun. Kaya ka nagpo-form para malaman mo ang mga hinaing sa buhay at pangangailangan ng taong yan. Nung sinabi niya na, manager, kaso lang, nakabwisit yung boss ko, tas ang grabe pa yung trabaho, tas kulang naman ang sahod. Those are his pains. Kapag alam mo ang pains niya, alam mo kung saan siya aatakihin during the presentation and closing. Tama mali? Kaya mag-form ka. Marami hindi nakapapapiin dahil pag upo pa lang dyan, ayun na, eto si Myron Ments. Diba? Hindi. Dapat mag-form ka muna. Malinaw? Okay. Ngayon, pagka-form mo, anong gagawin mo? Siyempre, pag nag-form ka, dyan mo malalaman ang pangangailangan ng tao. May mga tao, nung i-form mo, nakita mo na mas kailangan niya na maging healthy. May mga tao na nakita mo sa kanyang form na siya, kailangan niya ng recognition. May mga tao kailangan ng pera. May mga tao kailangan ng better future, time freedom. Malinaw? Doon yung malalaman kung ano yung offer mo, kung business o products. Doon mo malalaman kung saan siya ilalagay, product user o business partner. Ngayon, halimbawa, gusto mo lang bentahan. Di ba may mga tao gusto mo lang bentahan? Kung gusto mo lang siyang bentahan, pero later on, pwede mo naman yan i-shift to become retailer and business builder. Kung gusto mo lang yan bentahan, di ba, anong gagawin mo? Huwag mo sabihin ito, bilhin mo, maganda yan, bayaran mo na. Di ba? Anong gagawin mo? Magkikwento ka lang. Nung malaman mo, kunyari, may diabetes, di ba, magkwento ka lang, ano yung benefits nung nanay mo o ikaw mismo sa yung diabetes. Right? Para malaman yung ang benefits, dun siya maiinggit. Siya mismo ang lalapit. Gusto ko rin yung benefits na yan. Ano ba yan? Di ba? Pero kung yan, gusto mong i-invite in sa business, pero gusto mo idaan sa health need. Halimbawa, di ba, may kaya naman, kaya bumili ng 200 to 500 points. Pero ang nag-arise sa form, health need. Anong gagawin mo? Unang-una, intensify the need. Pag sinabi niyang hypertension, sabi, talaga? May high blood ka, naku, di ba silent killer yan? Yun yung number 1 cause ng stroke, di ba? Intensify mo yung need. Pag may diabetes na talaga, di ba namamana yan? Tsaka ang daming complications niyan. Yung nanay ko nga, nabulag yung isang mata dahil sa complication ng diabetes. Grabe, tsaka ang daming gamot. Daming side effect pa ng gamot. Takutin mo, in short. Di ba? Pag na-intensify mo ang need, ano ang gagawin mo? Sabihin mo, nako, sobrang ganda nung ginagamit ng nanay kong products. Siya 25% off. Tinulungan ako nung director na magkaroon ng 25% off. Gusto mo, ipakilala kita sa director, tutulungan ka rin niya magka 25% off. Tingin niyo, pwede siya maging interested? Yes, kasi inisip mo, what's in it for her? Hindi yung you, what's in it for you? Uy, join ka para mag-PPS ako. Diba yan, what's in it for you? Yan, dapat what's in it for her? Gusto niyang lahat ng tao discount. Tama, mali? Ditulungan mo siya. Pag sinabi mo pa, tutulungan kitang magkaroon ng discount. Di bida ka pa. Okay?
Ngayon, halimbawa, gusto mong invite in for business. Yan yung gusto natin, tama? Pero tandaan nyo, wag nyong alisin sa picture yung users. Ang mga Chinese, bakit parating top income earner kahit saan? Bakit parating nag-rank advance? Mga Changwei, Yuya, Chetem, Chongwei. Di ba? Wala na mga apelyido. Mostly users. Sino ang mas nagsistay sa business? Sino ang nagsistay para mag-auto-ship? Yung mga users na gustong maging healthy o yung mga gustong kumita tapos hindi kumita? Yung mga users na gustong maging healthy, hindi man yan kumita, bibili pa rin yan. Tanang buhay niya. Kung marami kang ganyan, di winner ka, parati kang may points. Tama. Users. Ngayon, kung gusto mong invite in for business, remember, kiss. Anong kiss? Keep it short. Keep it short and simple. Ibig sabihin, huwag kang sagot ng sagot sa tanong niya. Yung mga importante lang dapat mong sabihin and use the right inviting approach. And, ano pa yung isa? Use the right words. Kapag may sumablay sa sinabi mong, ako, ang dami kong mga sablay dati, grabe. Tulad nito, nako, nung umpisa ko pa lang, dahil nga wala pa kaming mga trainers noon, di pa namin alam ang extreme, di pa nakakatad ng sobrang dami. Kung ano-ano ang mga sinasabi ko, ano yan, Yusana. Di ba? Ano ba yan? Networking ba yan? Oo, pero iba to. Di ba? Ano ba yan? Sales ba yan? Oo, pero maganda products. Di ba? Ano ba yan? May products ba dyan? Oo, vitamins. Di ba? Magkano ba dyan? Ang kinuha ko 37,000 pero pwede ka na rin 16,000. Di ba? Ang upline ko dito mayaman na. Meron din akong downline. Ay nako, wag niyo sasabihin ng mga yan. Tabu yan. Lalo na kung ang ini-invite mo, hindi pa nag-network marketing. O kaya nag-network marketing na yun, tapos na-traumatize. Malinaw, wag na wag mong sasabihin yung mga yan. Ngayon, ano naman yung mga inviting approaches? Depende sa tao kung ano ang gagamitin mo dyan. Number 1, kidnap. Yes. Sino ang mga nakidnap dito? Marami, so effective din. Pero effective lang yan kapag ang kinidnap mo, super ka-close mo. Na kahit magalit sa'yo at minura-mura ka, okay lang kasi mapapatawad ka, wala siyang choice kasi best friend mo yan o kapatid mo o asawa mo. Okay? Only to people are really, really close to you. Hindi mo yan kailangang explainan. Hindi mo yan kailangang i-form. Sabi mo lang, samahan mo nga ako, may pupuntahan ako. Saan ba yan? Basta samahan mo ako. Tapos punta tayo ng Ayala. Punta tayo ng shopping tayo after, window shopping tayo after. Saan ba yan? Samahan mo na lang ako, nagmamadali na nga ako. Diba? Wag na wag mong gagawin yan sa di mo ka-close. Lalo na kung busy yan. Next, meet up. Sino dito ang napapihin sa meet up? Yan, very effective yan. Ang meet up, dinagdag ko lang yan. Okay, kasi bakit? Napansin ko effective. Ano ang meet up? Ito ginagawa sa mga friends na matagal mo nang di nakikita. Ano ito ba si Grace? Wala. Si Grace, isa yun sa mga napapayin ko. Friend ko siya. Kapitbahay ko sa Bicol. Sabi ko, huy friend, kumusta ka na? Ito okay naman. Huy, miss na kita. Kita naman tayo. Dinner naman tayo or coffee. Sige, gusto rin kitang makita. Sige, sa ayan, punta doon. Tapos, ang gagawin mo sa meet up, lahat ng pag-perform gawin mo na. Hanggang sa maubusan na siya ng isasagot. Lahat ng tanong, family, occupation, recreation, lahat itanong mo na. Pag wala na yung may sagot, ang sunod na itatanong niya, ikaw, kumusta ka? Diba? Kapag tinanong ka na ng ganyan, patay na yan. Diba? Kapag ganyan na yan, tinanong ka, ikaw, ano pinagkakabalahan mo? Ito, very exciting. Diba? Ano yan? Later na lang, kain na muna tayo. Diba? Napansin ko kasi ang ganda-ganda ng mga pinopost sa Facebook. Ano ba yan? Later na, kain na muna tayo. Pero maganda. Diba? Ano yan? Ganito. Mahaba kasi kung ipapakita ko sa'yo, kung explain sa'yo, kung hindi ko matatapos. Hindi nga, nandito na naman tayo. Explain mo na! Sigurado ka! Medyo mahaba to, 1.5 hours. Pero may laptop ako, tsaka libro. Pero kapag hindi umabot sa ganun yung eksena, halimbawa talagang kulang kayo sa oras, baliwin mo. Hindi mo kailangan sabihin nagyuyusana ka, pero baliwin mo. Ilabas mo yung iPhone mo, labas mo yung MacBook mo, yung Tecnomarin mo nakaganon ka lagi. Anong oras na? Diba? Tapos, pagkatapos niyan, sabihin mo, yun nga, gusto mong ipakita sa kanya kasi nga na-interested siya next time. Diba? Mas mahabang time. Next, direct. Ang direct,
talagang sasabihin mo na business yan. Kanino mo lang ito gagawin? Sa mga taong alam mong business-minded. O sa mga taong alam mo na open-minded sa ganitong negosyo. O kaya yung mga taong talaga naghahanap ng pagkakakitaan. Paano mo yan sasabihin? Example, milyonaryo kausap mo. Tandaan mo, you cannot offer a clerk salary to a manager and vice versa. Dapat sinasakto mo sa mindset niya yung sinasabi mong figures. Huwag mong sabihin sa milyonaryo, gusto mo part-time. Huwag mong sabihin sa clerk, gusto mo kumita ng 3 million pesos 1 year. Oh, dapat sinasakto mo, for example, ang kausap mo, businessman. Pwede sabihin, sir, I want to show you a business portfolio that can give you 1 to 3 million pesos on your first year. O, sakto sa mindset niya. Oo, halimbawa, babaeng ambisyosa. Ma'am, I have a global business. I want to make you my business partner. Oh, di ba? Yung mga ganun. Oh, next is indirect. Pag sinabi mong indirect o third party, hindi mo din diretso sa kanya. Unlike yung sa direct, siya mismo ini-invite mo harap-harapan. Ikaw ang gusto kong invite. Ang indirect, pinapalihis mo, hindi siya. So for example, di ba? Uy, friend, may kilala ka ba na gustong kumita ng about $1,000 per week within the first year? Kasi we're looking for new trainees for the directorship position because the company that I'm involved with is expanding in the Philippines right now. It's from the US. At tingin mo, maloloka yan? Oh, yung mga tipong ganon. So kahit siya, parang ayaw niya part-time, sinabing $1,000, expansion, director, trainee, ay ako gusto, pwede dyan. Diba? Pag sinabi niya ako pwede dyan, invitein mo yan. Pero pag sinabi niya, ay wala, ibig sabihin siya mismo hindi interesado. Ano gagawin mo dyan? May mga ganyan ba? Yes! Kapag sinabi niya wala, siya mismo hindi interesado, ang gagawin nyo, build curiosity and give incentive. Anong sinasabi ko niyan? Pag sinabing wala, usually nagsasabi niyan yung mga malalaki ng kumita o kaya matataas ng posisyon, manager, etc. Yung mga kabatch ko sa UP, ganyan. So yung kabatch ko sa UP, anong sinabi ko sa kanya? Ganito na lang. Oh, ito, build curiosity. Curious, ay na anak. Si Apbili. Yan. Di ba si Apbili pala yun? Ngayon, build curiosity. Anong example niyan? Ganito po kasi. We're looking for trainees. Ngayon, if you can recommend to me someone who will pass the training, ibig sabihin, nagpass ng training, nag-PPS. Di ba? Nagpass ng training, I will give you $100 per referral or recommendation. Di ba? Kasi dito dollars yung income. So hindi ka naman mapahiya kasi we give generous incentives up to $1,000 per week. Doon mo na bulahin, di ba? Build curiosity na. Ibig sabihin, sinabi mo pa rin kahit sinabi niyang wala. Okay? Give incentive. May mga ganon. Nagre-refer sa akin dahil gusto nila magka $100 per referral. Next. Nag-30 minutes na ba ako? Sakto lang. Lagpas, okay. Ganito, inviting message. Ngayon, bago ka mag-invite, di ba kanina, nag-form tayo, naintindihan na lahat kung paano mag-form? Yes. Anong F? Chikahin mo about? Occupation. And? Vacation. Okay. Bago ka humataw sa inviting message. Ngayon, bago ka mag-invite, usually, di ba, sa Facebook kayo nag-i-invite, tayo. Ngayon, kung ikaw yung taong hirap, mag-avoid ng pagsagot. Di ba may mga taong talaga, sasagutin ko to talaga, gusto kong sagutin yung tanong niya. Di ba? Kung ikaw yung taong ganon, I suggest you do this, tip ko lang. Bago mo siya hatawin ng pag-invite, sabihin mo, excuse me muna, but I'm on my way to a meeting in 2 to 3 minutes. Para alam niya na ikaw, wala kang oras para sagutin lahat ng tanong niya. Paunahan mo na siya. Para later, pag ang dami niyang tanong, I have to go to my meeting. Di ba? Got to go. Yun na yun. Tapos log off. Pero syempre, nakalaka na ng schedule. Di ba? Ngayon, karamihan dito, lalo ng mga baguhan, hindi alam kung paano mag-umpisa ng conversation. Tama? Yes. Ano yung mga example niyan? For example, are you open to starting a sideline? Pwede yan. Ano pa? Are you open to seeing a new business opportunity? Ano pa? We are currently expanding our business in, kunyari, Singapore. Taga-Singapore ini-invite mo. And we are currently looking for key people who can team up with us part-time. Key people, di feeling niya VIP siya kasi siya kinakausap mo, key people siya. Diba? Next, ano pa? Do you know someone who wants to be a trainee in our company? We are looking for new directors who can earn up to $1,000 per week within the first year on a part-time or full-time
role. Yung mga naka-underline yan, yung mga pwede nyong gamitin. Hindi ko sinasabi verbatim yan ang gamitin nyo, pero pwede din. Okay? Next, common inviting questions. Ito na yung nakakaloka. Yun yung mga tipong gusto mo nang mag-collapse kasi hindi mo alam kung paano sasagutin. Lalo na sa mga baguhan. Yan yung mga tipong, offline! Di ba? Anong sasagot ko dito? Oh, eto na yon. Di ba? Tinanong mo na, may mga entrada ka na. Kanina, di ba? Are you open? May kilala ka ba? Di ba? Mga ganon. So far nakakasunod? Yes! Ito na ang mga follow-up questions na ayaw yung marinig. Meron ba kayong in-invite? Gusto mo part-time? Sige, ganito. Anong oras kita tinig? Hindi ganun. May mga follow-up question. Ito yon. Pag tinanong ka, ano yan? Anong sagot mo? Di ba? Ano yan? Anong sasabihin mo? American or global or multinational company to? Maganda to. Dollars ang income. Huwag mo sasabihin yun sana kasi taboo word nga yun. Lalo na kung baguhan ka kasi hindi mo pa kayang i-defend. Oh, pag sinabi mo, ano yan, Yusana, ginugan niya una niya nakita scam. Paano ka na yan? Ginugan niya una niya nakita vitamins. Oh, di ba? Paano ka na yan? Next, anong ginagawa dyan? Anong sagot mo? Online, offline, advertising. Di ba? Online, offline, advertising. Ah, talaga? Wow, mukhang okay. Pero hindi ako marunong yan. Huwag kang mag-alala, lahat libre ang training. Okay? Networking ba yan? Mas maganda to. Diba? Yan, mas maganda to kasi bakit hindi mo lang siya ini-invite para mag-network marketing. Ini-invite mo siya para mabago ang buhay ng buong pamilya niya through good health. Pag nagandahan yan sa negosyo, di pati buhay, financial status nila na bago. Pero pag sinabi mong networking yan, pupunta pa ba yan? Malamang sa malamang hindi. So pati yung health nila nagsuffer habang buhay kasi hindi ka marunong mag-invite. Diba? O, next, pyramiding ba yan? Pyramiding? Yan ba yung ganun-ganun? Tapos pagkakakitaan ka? Yan ba yung scam-scam? Uy, hindi ganun. Yak, ang pangit nun. Diba? Okay. Ano pa, sales ba yan? Bakit? Gusto mo ba ng sales? Yun yung sagot. Bakit gusto mo ba ng sales? Pag sinabi niya, gusto, tamang-tama, swak ka dito, may sales dito. Pag sinabi niya, ayoko, sakto, pareho tayo. Diba? Bakit? Di ba maraming ways to earn? Yeah. Oh, kung ayaw mag-retail, di ba ka mag-retail, ipabenta mo sa iba. Okay? O kaya laklakin mo lahat. O, di ka lugi doon. Healthy ka. Ikaw pinaka-healthy sa lahat. Oh. Next, ano ang product nyo? Natatanong nito? Yes. Ano ang product nyo? Ang sagot ko dyan, we have various ways to earn. Ikaw bahalang pumili kung paano ka kikita. Di ba? Napag-guess nyo yun? We have various ways to earn. Ikaw bahala kung paano ka kikita. Di ba? Several ways to earn. So, ano nga ang product nyo? Kapag kinukulit ka, ano nga ang product? Kasi kung medyo analytical yan, nakita niya, ini-evade mo ang question. Nung sinabi mo, we have several ways to earn. May mga ganyan. Lalo na yung mga ganito talaga. Ano sasabihin ko niyan? High-end pharmaceutical products yung aming minamarket, okay? From the US, high-end pharmaceutical product. Ah, talaga? So parang may drip kayo, hindi tanga online, offline advertising nga. Diba? Promise, ganyan na ganyan ang pagkakasunod-sunod. Tama ba, Mentor Michelle? Ganyan na ganyan kasi may bago siyang downline. Ganyan na ganyan nga. Okay? Next, hindi ako marunong sa advertising. Pareho tayo, nag-training lang din ako. Kaya natuto ako. Lahat libre yan. Magkano naman ang income dyan? Huwag mo sasabihin, ay nako, 3 million. Wag, kasi sabi mo nga, part-time. Ngayon, ang anong sasabihin mo dyan? Kapag part-timer ka, kapag nag-umpisa ka pa lang, 10 to 15,000 per month. Kasi bakit? Kasama na yung tubo mo sa pagbenta. Pwede ka nang nag-commission, believer, builder. Posible yung 10 to 15,000? Yes. Pero kapag on track ang training mo, nako, pwede ka nang kumita ng 30 to 50,000 on your third month part-time. Diba? Ikaw, magkano na kinikita mo? Patay ka dyan. Diba? Yan ang tanong sa'yo. Ikaw, magkano na kinikita mo? Kapag ikaw baguhan pa lang, hindi ka pa winner, hindi pa bonggang-bongga ang rank mo at income, ano sasabihin mo? Ah, bago pa lang ako dito, pero ganito na ang kinita ko. Anong sasabihin mo dyan? Lahat ng benta mo, pati yung retail price, isama mo na, wag lang yung tubo. Diba? Kasi bakit yun yung kinita mo eh? Bumalik na sa yung pera. Plus ano lahat ng kinumission mo. Pero, yan, partida, part-time pa lang at kaumpisa ko pa lang. Pero dahil on track ako sa training ko at mapopromote na ako, I'm working on my promotion within the next month, 30,000 to 50,000 ang kikitain ko. Pwede yun. Oh, pwede
Pwede mo ding pag sinabi, ay, ang liit naman. Uy, partida ha, part-time lang yan. Masama, hindi naman masamang magdagdag? Eto, di ba? Meron ako ditong mga mentor. Ang nagtuturo sa akin, ang kinikita niya sa isang buwan, 1.6 million a month. 4 years pa lang yan dito. Ipapakilala kita sa kanya. O, di ba? Mas bata yan sa'yo. O, di ba? Mag-curious na siya doon. Pwede nyo yung gawin. O, ngayon, kapag tinanong niya, ano yung susuot ko? Di ba? May mga tanong na ganyan. May mga nakikita kasi ako talaga nakapusturang-pustura, tapos inis na inis sila. Nung makita nila ganun ng present. Sinasabi ko dyan, I will be in a casual attire lang. You could wear your jeans, that's alright, as long as you're comfortable. And please wear yung shoes, hindi yung slippers. Okay? Ano ang dadalhin ko? Eto, 3 ang napapiin ko. Lahat gold director na dahil dito nung tinanong sa akin yan. Ano ang dadalhin ko? Sabi ko, just bring yourself and your dreams. Di ba? Corny, pero napapunta yung 3 gold. Di ba? Anong gagawin sa briefing? Wala, makikinig ka lang. Di ba? May babayaran ba? Wala, makikinig ka lang. Bakit? Pupunta lang siya doon para makinig. Kung nagustuhan niya, di magbabayad siya. Di ba? Kung ayaw niya, di wala siyang babayaran. Choice niya na yun. Basta importante, madala mo siya dyan. Kasi pag sinabi mo may babayaran ba, oo, 37,000, good luck. Kahit 16,000 lang sabihin mo, walang pupunta dyan. Kasi ang mentality ng lahat ng tao, wala silang pera. Okay? Pwede ba ako magsama ng iba? Di ba common question? Pwede ba ako magsama ng iba? Anong una kong sagot dyan? Sinong isasama mo? At saka bakit mo sila gustong isama? Kapag sinabi niya asawa, boyfriend, nanay, di ba kapatid? Sabi ko, sige go. Sobrang ganda nito kapag kasama mo sila. Kasi bakit? Yan yung decision maker. Malamang-lamang, doon siya kukuha ng datong. Halimbawa, mag-asawa yan, ang pumunta lang yung asawang babae. Taga nyo to sa bato. Magpe-present ka ulit doon sa asawang lalaki. Kung magkasama sila, edi sabay pa nilang nakita. Ang tendency pa niyan, kapag hindi sila sabay na presentan, yung babae go na go, bumubula bibig, pag uwi, nilega ng lalaki, wala na, di na nag-hi hello sa'yo. Kaya kapag may decision maker, sino ang nakaka-relate? Di ba? Ang dami po. Tandaan nyo, lahat ng dinaanan nyo, nadaanan din namin. Di ba? Hanggang ngayon, buhay pa rin. So, kakayanin nyo rin yan. Okay? Kung yan, pinagdadaanan nyo at nadaanan na namin yan, malamang-lamang kung nasan kami ngayon, doon din kayo pupunta. Diba? Ayun, kapag decision maker, yun. Pero pag sinabi niya, kwanto, mga kaibigan ko, kasi fresh graduate ako, itong mga kakasama ko to, graduate, mga kaibigan ko. Pag ganyan, anong sinasabi ko? Ay, sorry, limited kasi yung slots. Di ba? Konti lang kasi yung pwede. Ikaw na muna. Why? Kapag usually, sana walang ma-offend, pero usually based on experience, kapag mga fresh graduates, hindi pa ganun ka-mature ang mindset. Tama, mali? Iniisip nila karamihan, kapag graduate, yaman na. Ngayon, siya na gustong-gustong yumaman, sinama yung mga kaibigan, lahat naman walang kinikita kasi wala pang trabaho. Ano yan? Siya gustong-gusto, yung mga kaibigan niya ayaw, tandaan nyo, karamihan dyan merong law of conformity. Pag ayaw ng isa, ayaw ng lahat. Okay? Pero pag sinabi niya, kaibigan ko to, sobrang sipag nito, ambisyosa to, ay sige, go. Di ba? Pwede ka pang magdala, basta yung masipag lang ha, at gusto talagang yumaman. Kasi yan yung magiging katulong mo sa pag-earn mo ng millions dito. Pwede mong sabihin yan. Are you learning? Yes! Kaya pa? Yes! Next, anong website nyo? Ano sinasabi ko dyan? Sasabihin sa'yo later after the briefing. May website, pero it's better if you don't see it. Una mo munang tingnan yung buong presentation, then after that, you research, you look at the website. Kasi right now, the website can speak for itself. Kaya dapat makita mo muna yung company presentation. Makita mo muna ang office. Okay? Pumupunta naman sila. Ano nga ang name ng company? Kinukulit ka. Diba? Kapag talagang kinukulit ka, pwede mo nang sabihin, UH Inc. Incorporated. UH, huwag mo sabihin UHS kasi pag ginugan niya yan, USANA Health Sciences. Ngayon, UH Incorporated pwede. Ano ang UH? Di ba? Anong UH? Kapag tanong pa rin ang tanong, grabe, alam mo talaga, may mga taong ganyan. Sobrang sigurista. Anong sinasabi ko dyan? You know what? If you're really interested, I will help you. Okay? I'm not in the position right now to talk to you about everything kasi kailangan nasa office. Ganun na lang. Yusana ba yan?
Oh, may mga nagtanong na sa inyo ng ganyan? Yes. Oh, taas ang kamay, mga natanong na ng ganyan. Hindi kayo nag-iisa. Ito, winner so far. Lahat ng mga sinagot ko na ganito, nag-turn up pa din sa presentation. Ano ba yan? Yusana ba yan? Ang una kong tanong, anong Yusana? O, di ba? Sa Facebook or sa text. Anong Yusana? Kapag sinabi niya, kasi member na ako dyan. Di ba? Talaga, oy, nice. Kasi Yusana din ako. Kumusta ang business mo? Pag sinabi niya, ang tagal niya nang nag-quit, alamin mo kung ilang months na. Di ba? Kasi pwede pa yan. Di ba, bumalik? O kaya kung ayaw na talagang mag-business, kumusta yung products? Maganda ba? Oo. O, di ba? Maganda yung products. You can get from me. I can help you get discounts pa rin. O, di ubos yung auto-ship mo. Di ba? Pero pag sinabi niya, kasi narinig ko na yan. Talaga? Na-invite ka na? Oo, pero napresentan ka na? Hindi pa. O, patay ka dyan. Di ba? Okay. O, pwede mo na siyang i-invite. Okay, pwede hindi mo i-diverge. Meron akong kaibigan yung from UP. Sabi niya, Yusana ba yan? Sabi ko, anong Yusana? Wala, hinulaan ko lang. Bakit? Paano mo? Ano nasabi? Hula? Kasi tinignan ko lahat ng pictures mo, extreme. May mga extreme. So, tinignan ko, mga kaibigan mo rin galing extreme. So, ginugol ko, Yusana yon. Mga friends ko sila. Mga taga-Yusana sila. Okay. O, di yun, nala ko pa rin yung schedule. Nang pumunta, sabi ko, Yusana nga to. Diba? Pero nung pumunta, nagandahan ba? Pag nagandahan, magagalit pa sa'yo? Hindi. Hindi ko naman sinabing, hindi to Yusana. Sinabi ko lang mga friends ko, galing Yusana. Okay. Marami pa yan, mga tanong. Ngayon, paano kapag talagang pinipiga ka? Lahat gustong malaman. Alam mo, nandito na din naman tayo, nagchat na tayo. Explain mo na sa akin lahat. Naman to Para naman malaman ko kung pupunta ako, hindi. Malayo pa, pagagaling ako, Fairview pa. May mga ganyan? Ano sinasabi ko niyan? Layer by layer yan. Una, I'm on my way to a meeting. Let's meet on Thursday or Friday. I promise you, I will answer all your questions. I promise you. Tsaka sabi mo kanina, I'm on my way to a meeting in 2 to 3 minutes. Diba? Got to go. Okay? Next, it's 90% visual. I cannot show it to you over the phone or Facebook. Ano pa? Kapag talagang makulit, it's too big to discuss over the phone or Facebook. Kapag nangungulit pa rin, it's serious business and I only discuss business face-to-face. Sa tingin mo, sasaludo yan sa'yo about business face-to-face. Okay? Kapag talagang demanding ang lola mo, ano ang sinasabi ko niya? Nagawa ko na to. Pero kahit ginawa ko to, talaga pumunta pa rin. Paano yan? If you're not open, I understand that this is not for you. Thanks for your time. Bye. Diba? Kasi bakit? Diyos ko, ang hirap-hirap, ma-convince. Siya nang ang interesado, siya pa ang demanding. Okay? So next, remember, the moment you answer a question, curiosity decreases. Pag naubos ang curiosity, ang tawag dyan, Indian. Tama, mali? So ano ngayon? Sagot pa rin kayo ng sagot? O magbibuild curiosity? Keep it short and simple. Okay? Next, other inviting scenarios. How do you invite someone na alam niya nang nagyuyusana ka pero ayaw niya mag-attend ng presentation? Maraming ganyan? Ganito yan. Halimbawa, kaibigan mo yan, ka-opisina, meron nga ganyan? Kunyari, dalawa na kayo, nagyuyusana, yung mga friends nyo ayaw pa din. Paano yung pwedeng technique? Halimbawa, kumakain kayo, nagla-lunch, o kaya nagbabanding-banding after, pagitnaan nyo yan. Andito kayo, nagyuyusan, andito siya. Uy, kumusta ka na? Ang ganda. Magka-ilang dollars ka ngayon? Ay, grabe, ako 200. Ikaw, naku, grabe yung training, no? Grabe talaga. Wala na mo, sasama ako dun sa convention sa susunod. Ay, naku, grabe, Hong Kong. Oh my gosh. Yan, magbaliwan kayo hanggang sa mainggit siya. Diba? Pwede ba yun? Pwede. Imbis na ikaw ang magpa-apekto dyan, ikaw ang nag-emote, sila ang baliwin mo. Okay? Ano pa ang pwede mong gawin? Halimbawa, kamag-anak mo naman yan. Di ba may mga kamag-anak ka na nag-uyusana ka? Lahat na ng sasakyan meron ka, ayaw pa din mag-join. Di ba? Pwede yung ganito. Uncle, kaya ako to ginagawa kasi gusto ko lang talagang makita mo to. It's alright.
if you don't like to join the business or if you don't want to take the products. Actually, 7 out of 10, hindi talaga nagjo-join o umiinom ng product. 7 out of 10 of everyone I talk to, ayaw talaga. It's alright if you're one of the 7. Be my guest. It won't matter to me, but it might matter to you, to your health. And at least Tito, ngayon pa lang, na ganito palang resulta ko, na ipakita ko na to sa'yo, at least, kapag after 2 to 3 years, ang laki na nangyari sa buhay ko, at least pareho natin alam that I did not forget you when I was just beginning. Diba? Oh. Okay? Next, paano i-invite ang taong mas malaki ang income o mas mataas ang posisyon? Halimbawa ako, syempre, alam ko mas malaki income ko kahit sa lahat ng mga kabatch ko, di ba? Dahil sa iyo sana. So, paano ko sila invite? Pag alam kong malaki ang income, o manager na yun, etc., yun nga, ginagamit ko yung words na may kilala, third-party approach. May kilala ka ba na gustong kumita ng additional income up to $1,000 per week from an American multinational company? Dollars ang income. O, mga ganon. Magbigay ka ng malalaking figures kasi alam mo, walang manager sa Pilipinas na kumikita ng $1,000 per week. Oh, di ba? Oh, kasi kung manager, sabihin mo lang, pwede dito po part-time, mga 10,000, pwedeng ganun. Hindi mo sila ma-attract. Dapat ginagamit mo yung words na talaga nakakaantig ng kaluluwa nila, ng mga katawang lupa. Di ba? O, next, taong mas mataas sa'yo. Paano naman yan? Kasi kunyari ako, kahit Ruby Director, syempre, maraming tao na mas mataas pa kaysa sa akin. Oh, so paano naman yan? Kapag halimbawa, doktor, eto yung pinakamalupit na keyword kapag doktor ang kinakausap mo. Maraming techniques yan, pero isa, dapat parati mo sinasabi, clinical research. Pag pumunta ka doon, may dala ka ng laptop. At dapat, na-download mo lahat ng clinical research as the scientist. Dapat, pag binuksan mo yung folder na yan, talagang umuusok na yung laptop mo sa sobrang dami. Yan ang gusto nilang makita, clinical research. At dapat may dala kang comparative, as much as possible, yung original. Okay, na current. Okay, next. Pag doktor yan, pwede mong sabihin, Dok, halimbawa hindi mo ka-close, pero kakilala mo, Dok, I need your help. Okay, pag mataong mas mataas sa'yo, ask for help. Doc, I need your help. Because I'm looking for someone who has the authority to help me in introducing this wonderful product that can really change lives. Doc, I need your help. Can you take a look at this book? Take a look at this research. Tingnan mo, Doc. Di ba? Pwede gano'n. Kung ka-close mo ang doktor, pwede mong sabihan, Doc, ano napapansin mo sa akin? Di ba? Siyempre, kilala ka niya, ka-close. Ay, yung wrinkles mo, blooming ka nga. Doc, look at this, I'm taking this. O, di ba? Ka-close mo eh. Pwede yun. O, tingnan mo nga to kung pwede yan. Maganda, di ba? Doc, marami pa dyan na pwedeng matulungan. Itutulungan mo ako. Di ba? Nakita mo, ang liit na. Yan to, di ba? Next, politician. Pwede yan. Mayor. Naku, Mayor, grabe, may nakita akong pagkakataon para matulungan natin lahat ng mga ang tawag doon? Constituents natin, mga kababayan natin. Pwede silang kumita dito. Grabe, ang daming mababagong buhay dito. Pagkakakitaan nila to, Mayor. Ito po, tingnan mo po ito. Tulungan mo po ako para magkaroon ng trabaho silang lahat. O, diba? Tingnan mo, Mayor. O, di unang magjo-join sa'yo si Mayor. Diba? Next. Super yaman na. Yung mga taong talagang umaapaw na sa kayamanan. Okay? Oh, tandaan, open-minded yan. Diba? At hindi nakakwench ang thirst niyan to earn or to achieve more. Oh, pwede mong sabihin ganito, Sir, grabe, gusto ko rin. Maabot yung kung ano meron ka. Grabe, nakakahanga po talaga. Gusto ko po rin po maging tulad nyo someday. Ngayon po, meron po akong inuumpisahang negosyo. Sana po matulungan nyo po ako. Sana po baka may mga ma-refer kayo. Pero maganda po kung makita nyo muna kung ano yung business na inuumpisahan ko para at least matulungan kayo makapag-decide kung kanino nyo i-refer kasi maganda to. O, di ba? Pinuri mo muna siya. 1 step backward, 2 steps forward. Pinuri mo siya. Gusto ko rin maging tulad mo someday. Di ba? Oh, hindi mo siya ini-invite. Sinabi mo lang, gusto ko lang po sana matulungan mo ko kasi gusto ko rin maabot kung may ano meron ka. Baka may mga pwede kang i-refer sa akin. Oh, maganda po kung makita nyo din po kung anong negosyo ko para alam nyo kung kanino nyo po ako ma-refer. Tama? Pwede? Oh, yan. Oh, natural. Pag nakita niya yan, magagandahan? Yes. May pay-in ka. Walang kurapan yan. Oh, di ba? Next, boss mo. Paano may invite ang boss mo? Pwede mong sabihin, boss, grabe, may nakita ko ang ganda-gandang negosyo.
Kaso lang maglalabas ako ng kapital. Sobrang ganda talaga. Gustong-gusto ko nang maglabas ng kapital. Kaso lang gusto ko makita mo muna. Kasi ikaw, alam ko, ang ganda ng business mindset mo. Gusto ko makita mo kasi kung magandahan ka, go ako. Oh, di ba? Samahan mo naman ako, tingnan mo lang. Pag hindi ka nagandahan, hindi rin ako. Di ba? Kunyari, bago ka mag-pay in. O di ba, downline ka, nasabay kayo na pay in. Okay? Boss mo. Kasi pag yan, sinabihan mong ganyan, makikinig? Yes, sinabi mo na naniniwala ka sa kanyang judgment at maglalabas ka ng kapital. Di natural, dapat maintindihan niya ng bonggang-bongga. Pag nakinig, magagandahan. Yes. Pag nagandahan, mag-pay in. Yes. In-invite mo ba siya? Yes. Hindi. Sinabi mo lang, tulungan ka mag-decide. Okay? Tip, kapag mataong mas mataas sa'yo, ask for help. Pero kapag taong ka-level mo, mas mababa sa'yo, you offer help. Like for example, friend, talaga ito ganito ha. Kahit huwag mo nang gawin yung kung ano man na business yung naiisip mo. Ganito na lang, matutulungan ng company yung nanay mo na may sakit. Maniwala ka sa gusto lang kitang tulungan. Okay? O kaya friend, gusto ko lang talaga matulungan ka na magbago buhay mo. Kasi alam ko kung ano pinagdadaanan mo. Yun lang ang gusto kong mangyari. O ganun. Ma-feel niya na sincere ka. Okay? Okay pa ba? Yes! O paano naman kapag no, ang sagot sa'yo, di ba? If the answer is no, ang sagot ko dyan, do you mind if I ask why? Oh, do you mind if I ask why? Magsasagot na yan. Kasi parang alam ko na yan kasi parang benta-benta yan kasi parang networking, kasi parang, dun mo na malalaman ang objections niya. Di ba, may training tayo ng handling objections. Yes. Attend kayo niyan pag Wednesday sa Chowking, sina Gold Director Ed Shoot, Gold Director Dayan, and Gold Director Sheka, right? Nag-discuss sila niyan. Ngayon, kapag ayaw talaga, lahat ng objection, hindi niya tinatanggap yung iyong paliwanag, ask for referrals. Okay? At saka pwede mo ring i-invite to try the products. Remember, you are giving them the opportunity. Ba't ka nagmamakaawa? The more na nagmamakaawa ka, lalo kang tatakbuhan. Okay? So, wag kang habol ng habol. Ikaw ang may binibigay na napakagandang opportunity sa kanila. Remember, sinabi na nga ito ni Mentor Lichelle, kanina SW4, pero dagdagan natin SW5. Sabay-sabay nating bigkasin. Some will join. Some will not. So what? Someone else is waiting for you somewhere. So next week. May mga tao dyan, lahat na lang ng kaibigan ko na nurse, alam na nila, ayaw na nila mag-Usana. Kasi doon ka lang tumitingin. Tumingin ka somewhere. Tumingin ka sa ibang market. Gusto mong mag-diamond, pero doon ka lang sa isang market nakatingin. Paano yan? Diba, tandaan nyo, ang dami pang di nakakaalam ng Usana. Hanapin mo yan. Huwag ka mag-emote. Okay? Next, kapag yes, then lock the schedule. Remember, always give 2 options. Huwag mo sabihin, sige, text mo na lang ako kapag go ka na. Text mo ako kung kailan ka pwede, never yun magte-text, maniwala ka. Bigyan mo yun ng 2 schedule, ng 2 options. Halimbawa, available ka, at saka available din yung upline mo. Kung hindi mo pa kayang mag-solo dyan. Ng Thursday o Friday, sabihin mo, Thursday or Friday? Friday na lang, 3 p.m. or 6 p.m.? Siyang pumili. At saka, kapag nasabi niya, napili niya na, anong sinasabi ko niyan, do you have a planner with you? Pwede sa planner mo or sa calendar ng iyong cellphone. Because I'm writing it down and I'm blocking my schedule for you. Are you blocking your schedule too? Ganon, ipa-block mo, hindi yung tipong, sige, labas sa ilong. Dapat isinulat yan sa planner niya at sinabi mo, block your schedule because I'm blocking my schedule for you. Mahiya ka sa balat mo pag hindi ka pumunta. Okay? Pagkatapos niyan, exchange phone numbers. Wag kang maglalak ng schedule na wala kang phone number niya. Kumusta ka? Hindi mo siya ma-follow up. Ngayon, can I ask a favor? Can I count on you? Can I expect that you would be professional in our arrangement? That in case you can't make it on our scheduled appointment, you will give me a call a day before? Winner yan. Bakit? Hilingi mo. Sinabi sa ask a favor. Can I count on you? Lahat ng tao ba? Sasagot ng yes. Binigay niya ang word niya. Natural. Diba? Hilingi mo yung word niya at nagsabi siyang yes. Ang sunod mong gagawin, i-text mo yung appointment schedule. Mas maganda kung after a few minutes or after a few hours yung makapag-lock ng schedule, i-text mo yan. It's really so nice to talk to you again. So I'll see you on Thursday, 6 p.m. ha? Okay, I'm so excited. Ganun, magpakita ka ng appreciation and excitement.
At ni-remind mo siya, yun, tinext mo sa kanya, para nag-agree nga kayo, ganun yung arrangement. And then you follow up a day before, and then on the day na magkikita kayo, wag na wag kayo dyan pupunta ng hindi yan nag-confirm. Para sa akin, bahala kayo kung ibang trip nyo, di ba? Kasi bakit? Kasi baka mamaya, hindi naman nag-confirm, sinabi lang, I'll try. Di ba? I'll try. Commitment ba yon? Hindi. May problema ka sa pag-close ng schedule. Okay? Other frequently asked questions, di pa pala tapos. Ito na, malapit na. Okay? 30 minutes lang daw siya pwede apply Pwede ba yun? Paano yan? 30 minutes. Kung products lang ang gusto niya, pwede yan. Pero kung gusto niya i-present buong business, good luck. Pero kung ikaw winner na ang skills mo sa pag-present, kaya mo na mula open mind hanggang form, hanggang presentation, hanggang closing, hanggang enrollment. Kaya mo win 30 minutes, pwede. Diba? Otherwise, kung gusto niya makita ang buong business, i-reschedule mo. Pero kung products lang, winner na yan. Okay? Next, malayo siya dito apply out sa Manila, nasa abroad. Di ba? Anong sasabihin mo niyan? Ganito muna, mag-training ka muna. Ha? So, ganito mag-training ka. Unahin muna natin yung mga andito. Yun muna. Pero kapag magaling ka na, pwede kitang tulungan. At saka ikaw din, pwede muna siyang presentan through Skype. Pwede dyan share screen. Makikita niya ang PowerPoint mo, maririnig ka niya habang nagpe-present. Ganon. Okay, so ibig sabihin, hindi mo pa, sige, presentan ko lahat ng kamag-anak mo abroad. Good luck. Ang time difference pa lang yan. Gising ka, alas 3 ng umaga, nagpe-present. Na walang karapor-rapor sa'yo kasi hindi ikaw ang kilala. Kaya pag-trainingin mo muna yan. Sabi nga, spiral, hindi distant areas. Next, walang time pumunta sa office ng client ko. Apply, dali na lang kita sa Montalban. Gusto niya dun sa bahay niya or sa office niya kami magkita. Maraming ganyan? Yes! Ito ang tandaan nyo, lahat ng klaseng bahay, malaki, maliit, lahat ng klaseng office, pati basketball court, na presentan ko na yan. Lahat ng munisipyo sa buong Bicolandia, hindi naman lahat. Pero natuto naman ako doon. Walang nagpayin kahit isa. Bakit? Ito, unang-una kung sa bahay mo yan pepresentan, unang-una, ikaw ang pumunta, ikaw may kailangan, ikaw ang desperada. So siya pa importante. So may defense mechanism. Pa-importante. Pangalawa, pag nasa bahayan, lahat ng sinaing, lahat ng anak na nagtatatalon, lahat ng sinampay, lahat ng phone calls, lahat nandyan na. Makikinig ba yan sa'yo? Pag putol-putol niya narinig, paano ka na yan? Walang magpipayin sa'yo. Pangalawa, sa office, pinuntahan, ay grabe talaga. Pumunta pa kami doon. Kasure ko yung parang Meralco sa Bicol. Pumunta talaga ako doon. Lunch break daw. Buong HR. Nagsulat kasi yung downline ko doon. Okay, pumunta naman lahat ng tao. Nakikinig. Lunch break. Habang kumakain. Para akong sinihan. Kumakain sila. Pagkatapos kumain, di sabi ko, yes, makikinig na. May mga nagsitayuan kasi may mga nagbanlaw ng mga kinainan. Ano pa, pagkatapos magbanlaw, di bumalik. Aba, sinara yung ilaw. Kasi siesta, putya, di ba? Panalo talaga. May nag-pay-in. Wala. Ito ang tandaan nyo. Dapat makita nila na mas kailangan nila to kaysa kailangan mo sila. Paano nila mararamdaman mo kung ikaw sugod na sugod? Okay, so dapat sila mag-make effort din para ma-treasure nila yung experience. At para common ground. Kasi kung teritoryo nila yan, bahay o office, kung teritoryo nila yan, mataas ang defense mechanism, paano yan makikinig sa lahat ng sasabihin mo? At pag hindi nila nakita ang office, good luck. Enterprise is the best place for you to present. Bakit? Concrete evidence na stable at bongga ang company. Aside from that, winner ang mga extreme. Lahat yan, ipakilala mo sa kanya, bubula bibig niyan. Eto si mentor, ay, naman niya, bayin niya ako. Okay na. Diba? Pero pag mukha mo lang nakita, tapos hindi ka pa kagaling mag-present ka mag-closing. Di ba? Tapos ang itsura mo pa, hindi pa ganun ka winner kasi hindi ka pa malaki income mo. Isipin niya, milyon ba yung kinikita dyan? Ba't ganyan ka? Pero pag dilaw mo sa office, ay, andun lahat. Ay, oo nga, tama ka, dear. Tama? Okay? In short, kung hindi makakapunta sa office, edi common ground, coffee shop, etc. na hindi ganun kaingay. Okay? Parati ako hindi sinisipot ang ini-invite ko. Bakit ganun apply? Lahat na ginawa ko, nag-training ako, hindi ako yung sinisipot. Common? Na naririnig? Hindi sinisipot? Anong gagawin mo yan? Tanungin mo muna sarili mo.
Nag-keep it short and simple ka ba o sagot ka ng sagot? Kasi kung sagot ka ng sagot, yan na yun. Yan ang sagot sa tanong mo. Pangalawa, ginagamit mo ba yung mga taboo words? Sinabi mo ba yung USANA, 37,000, products, vitamins, networking, lahat na. Yan, kasalanan mo din kasi hindi ka nag-attend ng training. Okay? Nag-form ka ba o invite ka ng invite agad? Join ka sa akin, join ka sa akin, join ka sa akin. Ano ang pangalan mo? Oh, sino ka nga ulit? Di mo makilala. Eh, di ba ikaw yung may diabetes yung nanay? Hindi. Patay na nanay ko. Mali. Ito, para to sa mga anak mo. Wala akong anak. Baling ako. Oh, sorry. Pero alam mo yun, meron akong na-present na ganun dati. Fault ko. Kasi yun, kung ano ang sinasabi ko, anak, 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 yung pala yun nga, ano siya, gay. Yun. So, pangit yun sa part ko kasi hindi ko napakita sa kanya na concerned ako sa buong pagkatao niya. Alam niyo yun? Oh, so hindi niya na-feel talaga yung concern, yung deep concern ko for him. Ang dami ko nang na-invite at na-present and upline pero wala pa rin nagpipay-in. Bakit kaya? Ang dami-dami talaga upline. Ay, nangyari yan. Emote ko yan dati. 49 na napresentan ko. Yung ganito ko, sobrang ang sakit na. Baguhan pa lang ako noon. Di ba ako PPS? Lahat ng kaluluwa ko, ibinuga ko na. 49 ang application form na may signature. Isang linggo, 49 po ang napresentan ko. Diba, Mentor Michelle? 50, doon sa panahon na yung 49 pa lang. Ang nag-join lang yung pang 50. Bakit hindi nag-join yung 49? Ito yung hindi ko nagawa noon. Prospect list, tingnan mo yan. Baka naman walang ka-quality ang kaluluwa niyan. Kasi kahit na buong pagkatao niya gusto nang mag-join sa USANA, kung walang-wala talaga yan, kahit ibenta niya katawan niya, wala talaga. Paano magpipayin yan? Lahat ng in-invite ko, walang ka-quality. O di paano talaga magpipiin yan? Na-depress pa sila. Kasi kahit anong gawin nila, wala talagang pamilya. Pero ito lang, tanong ko sa inyo. Nasayang ba ang oras at effort ko sa 49 na hindi nag-pay-in? Hindi. Kasi bakit? Doon ako gumaling. Oh, kaya kayo wag kayo mag-emote. Kung hindi yan nag-pay-in, ibig sabihin may kulang pa sa'yo. Alamin mo kung ano yun at magbago ka. Oh, so anong ginawa ko? Yun, go pa rin ang go. Buti lang yung pang 50 nag-pay-in. Gold director na si Aline Diva. Oh, diba? In short, kung sa pang-5 pa lang nag-quit ka na, kung sa pang-49 pa lang nag-quit ka na, kasama ka doon, 50 kayong nag-quit. Paano mahahanap yung alas mo kung ikaw na alas ka na? Diba? Tingnan mo muna prospect list mo, reviewin mo yan. Tandaan nyo, lahat ng ayaw nyong invitin kasi nahihiya ka, kasi mayaman na, kasi parang hindi na mag-join, yan yung dapat mong invitin. Yung parang pinadaliling inviting, tandaan mo, yan yung, pero wala namang pang-pay-in. Okay? Where do you present? Tanungin mo sarili mo. Ang dami mong presentan, lahat naman sa Jollibee, sa Katanduanes, kunyari, etc. Ibig sabihin, wala sila nakikitang mga ka-extreme, wala sila nakikitang proof na nandyan yung team, yung company, solid, stable. Okay? Mas maganda ko sa neutral ground or sa office nga. Paano naman ang presentation at closing skills mo? Baka naman, sobrang go ka nga. Step up ako upline. Ako lahat present yan. Pati closing upline. Lahat hindi nag-pay-in. Pwes, i-record mo sarili mo. I-record mo yan video. O kaya voice. Mas maganda kung video, pati nakikita mo yung tsura mo. Panoorin mo yan after mo mag-present. Tanungin mo, kung ako ang pinipresenta ng taong to, mag-pay-in ba ako? Kasi kung ikaw mismo hindi ka makumpinsi, ano nagsasalita ka? Diba? Paano ba kaya yung iba? Sarili mo nga. Hindi mo makonvince. Baguhin mo, pati boses mo, itsura mo, nakita mo pala, pari salita ka. Diba? Oh, ano pa? Nag-open mind ka ba at nag-mirroring? Baka naman, pag umpisa lang, ito ganyan, maganda to, usana! Hindi mo man lang in-open mind, hindi mo man lang tinur, hindi mo man lang pinakilala sa mga extreme, hindi mo man lang pina-open mind sa kapwa niya engineer. Ikaw lang lahat, ikaw na ang kilala niya lang, wala nang iba. Hindi siya kumbinsido sa'yo, good luck. Okay, ano pa? Pinalo up mo ba?
Nung panahon na nag-closing ka, hindi pa siya handa. Anong sinabi niya later na lang? Hindi mo malang tinanong kung kailan mo siya ipa-follow up. Nung sinabi niya, sige, after 1 month, wala na, hindi mo na siya pinalo kasi sumama ng loob mo. Next, please ka na. Diba? Sayang. Next. Baka naman kasi ikaw mismo, hindi ka kumbinsido, wala kang believe sa company, sa product, sa team, sa compensation, at sa sarili mo. May nagsasabi sa akin, Upline, ikaw na lang mag-present dito, ang dami kong mga guest na quality kasi ikaw gold director na, ruby director ka na, magbe-pay-in yan sa'yo. Ako kasi hindi pa ganun kalaki yung resulta ko. Ikaw na, Upline, ikaw makakapagpa-pay dyan. Tanong ko, sabi ko, nung mag-umpisa ako dito, nakapagpa-pay-in ba ako? Oo, noon ba gold director na ako, ruby director na ba ako? Hindi pa. So sabi mo, Upline, paano ka nakapagpa-pay-in? Sinisigurado ko lang kako na pag ako nag-present dyan at nag-closing yan, matatakot siyang hindi mag-join sa akin. Bakit matatakot? Kasi pinaparamdam ko sa kanya na sumali man siya o hindi, yayaman ako. Kaya sumama na lang siya para hindi siya manghinayang. Paano kayo mararamdaman? Diba? Mararamdaman niya yan sa lagablab ng mata mo, sa lagablab ng boses mo, sa action mo. Ngayon, nararamdaman niyo? Yes! Ganon ang dapat nilang maramdaman. Kasi pay-in, pwede? Siguro, pwede. Hindi, dapat lahat ibuhos mo. Kasi yan ang gusto nilang makita. Dapat nilang makita na ikaw, gustong-gusto mong abutin yung gusto mong abutin. At pag naabot mo yan, siguradong kasama mo sila. Ganon ang dapat nilang maramdaman. Okay? Pag talagang hindi pa nila maramdaman, sinasabi, ako yayaman dito. Sumama ka na. Sayang naman kasi sigurado tutulungan kita. Ano pa bang kulang? Ganon. Pag friend ko talaga, ginaganon ko na. Kinukulit ko kasi alam ko. Kumbinsid ako, baliktarin man ang mundo. Yayaman ako dito, kaya sumama ka na. Ganon klaseng paniniwala. Kung wala ka pa nun, yun ang rason ba't di ka makapapayin. Nag-umpisa ba ako dito, wala na may kita? Wala. Paniniwala lang. Nag-resign nga ako sa halagang $100. Hindi ko sinasabing mag-resign kayo. Next. Paano pag nahihiya ako, Upline? Hiya talaga ako, Upline, naging fine. Hiya talaga ako, Ashin. Diba? Ito lang yan. Walang makapal na bulsa sa manipis na mukha. Kapag nahihiya kang mag-invite, di ba? Unang-una, hindi mo kakamatayan. Pangalawa, yung hindi mo ini-invite, okay lang. I-invite din naman yan ng iba. Sayang, baka yan na yung magpapayaman sa'yo, magpapagold, magpaparuby, magpapa-emerald. Okay? Huwag kayong matakot. Meron na ako ditong na-invite. Kinonquer ko din yung fear kasi multi-millionaire siya. Nung in-invite ko finally, grabe. Akala ko akong pupunta sa kanyang warehouse sa Pasig. Siya pa ang pumunta sa Enterprise. At ang nakakaloka niyan, pumunta sa convention. At ang nakakaloka, naupo dyan kahapon nag-attend ng product training. Kung hindi ko kinonquer yung fear ko, gagaling ba siya sa sakit niya? Hindi. Di ba? Kasalanan din natin kasi minsan kung bakit hindi mabago ang buhay o kalagayan ng ibang tao. Kasi tayo may mga kaek-ekan pa pala. Di ba? Ano pa? Ito na, focus on where you want to go, not on what you fear. Kung takot ka, ito lang yung nakikita mo, tingnan mo yung patutunguhan mo, dun ka lang tumingin.